de la Cruz nakatira sa 136L La Turata Street, Maypaho, Caloocan City, ay nakdakdang ikasal sa San Antonio de Padua Parish, Diocese of Imus sa August 11, 2026. Ang kanilang pangalan ilalathala ngayong June 14, 21, and 28, 2026. Maraming salamat po. Magsiluhod po tayo at ating dasalin ang panalangin bago magsimula ang Santa Misa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming banal, naririto ako ngayon, isang makasalanan na harap sa iyong dambana. Linisin mo ako sa lahat ng dungis ng kasalanan. Linisin mo ang aking isipan upang ikaw lamang ang aking isipin. Linisin mo ang aking puso upang maitampo kita at madama ko ang init ng iyong pagmamahal. Linisin mo ang aking labi upang ang ngalan mo ay aking masambit at ikaw ay aking matanggap. Linisin mo ang buo kong pagkatao, kaluluwa at katawan upang ikaw lamang ang aking itangi at sambahin sa araw-araw. Nawa, ang Santa Misang aking dadaluhan ngayon ay makapagbabago ng aking buhay pangkatawan at lalong higit ng aking kaluluwa. Mahal na Birhen, Ina ng Awa, samahan mo ko sa iyong anak, San Jose, patron ng inang simbahan, gabayan mo ko patungo kay Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Manatili pong nakaluhod para sa panalangin para sa Diocese ng Caloocan. Amang mapagmahal, tinawag mo kami bilang iyong sambayanan at hinirang na maglakbay bilang isang diocese. Mahigit 2 dekada na ang nakakaraan. Nagpapasalamat kami sa iyong pamamatnubay at pagtataguyod sa amin na iyong isinugo upang mamalakay sa mga tao. Hiling namin, Panginoon, na patuloy mo kaming pagpalain upang ang aming obispo, kaparian, mga relihiyoso at mga laiko ay sama-samang pumalaot tungo sa mga nasa laylayan ng lipunan. Pagkaisahin mo kami sa aming pagsamba at patatagin mo kami sa iyong mga salita at sakramento upang sa grasya ng iyong kaloob, kami naway ihayo mo upang maging mga peregrinong, misyonero at naghahatid ng pag-asa ni Kristo sa buong mundo. Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Maria, Ina ng Simbahan, ipanalangin mo kami. San Roque, aming patron, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po tayo at sumabay sa bangbungad na awit.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. At maligayang pagdating sa pagdiriwang ng banal na misa. Sa gabing ito, ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni Apostol San Pedro at San Pablo, mga dakilang saligan ng ating pananampalatayang Katoliko. Magpasalamat tayo sa Diyos sa biyaya ni San Pedro at San Pablo sa ating simbahan. At upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at sa Diyos tayo humingi ng kapatawaran at awa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pagkaloob mong kami matulungan ng pagdalangin ng mga apostol San Pedro at San Pablo, upang ang iyong ibinigay na tagapagdulot ng iyong mga pangunahing kaloob ng iyong simbahan ay maging tagapaggawad din ng tulong sa pagkakamit ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesu-Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, 3 ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit na tinatawag na Pintuang Maganda, ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakat at nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sila nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupo sa Pintuang Maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang awa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Ganoon pa man sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita ay umaabot sa duluhan ng daigdig. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na hindi kata ng tao ang mabuting balitang ipinangangaral ko. Hindi ko ito tinanggap
mula sa tao, ni itinuro sa akin ng tao. Si Jesucristo ang nagpahayag nito sa akin. Hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay bilang masugid sa kaanib sa Judaismo. Buong lupit kong inusig ang simbahan ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Naging mas masugid ako sa relihiyong ito kaysa maraming Hudyong kasinggulang ko. At malaki ang malasakit ng mga kaugalian ng aming mga ninuno. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, hinirang niya ako bago pa man ipanganak at tinawag upang maging lingkod niya. At nang ihayag niya sa akin ang kanyang anak upang ang mabuting balita tungkol sa kanya ay maipangaral ko sa mga hentil. Hindi ako sumasangguni kanino man, ni hindi ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na una kaysa akin. Sa halip, nagtungo ako sa Arabia at pagkatapos ay nagbalik sa Damasco. Nakaraan pa ang 3 taon bago ako umakyat sa Jerusalem upang makipagkita kay Pedro. At 15 araw kaming nagkasama. Wala ako nakitang apostol liban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Totoong lahat ang sinasabi ko sa sulat na ito. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Poon, tanay iyong batid, sa iyo ay hindi lingid, ika'y aking iniibig. Subayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling magpakita si Jesus sa mga alagad niya at na makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa.
Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makaikatlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo po tayo. Mga minamahal kong kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, magandang gabi po sa inyong lahat. Parang mahina, magandang gabi po sa inyong lahat. At batiin po natin ang isa't isa ng magandang gabi. Magandang gabi po sa atin. At pakisabi sa iyong katabi, Blessed Sunday. Mas malakas, Blessed Sunday. Bless tayong lahat ngayong Sunday. Amen. Parang nag-aalangan kayo kung papalakpak kayo o hindi. Sige na, pumalakpak na tayo. Bless tayong lahat ngayong Sunday dahil sa ating buong diocese ng Caloocan, pinagdiriwang natin ang ating 23rd Foundation Anniversary. 23 years na po tayo bilang isang diocese mula dito sa Southern Caloocan, sa Malabon at Navotas bilang isang diocese. Kaya happy anniversary po sa ating lahat. Palakpakan natin ang bawat isa. Sa gabing ito, sinisimulan po natin ang dakilang kapistahan ni na San Pedro at San Pablo. Ang talagang kapistahan nila ay 29 ng Hunyo, June 29. Pero dahil ito ay isang dakilang kapistahan or solemnity sa English, nagsisimula po ito sa gabi bago ang araw ng piyesta. Bispiras ang tawag po. Kaya sa gabing ito, sinisimulan na natin ang dakilang kapistahan ni na San Pedro at San Pablo, Saints Peter and Paul. Bakit ba magkasama yung kanilang piyesta? Sabay ba silang namatay? Hindi po. Pero bakit magkasama yung piyesta nila? Kasi po silang dalawa ang tinataguri ang saligan o mga pillars, spiritual pillars ng ating pananampalatayang Katoliko. Silang dalawa ang naging founder ng Katolisismo sa Roma. Nung panahon ni Emperor Nero, silang dalawa ang tumindig para mabuo ang simbahang Katolika. Kaya napakalaking biyaya para sa ating mga Katoliko ang ipagdiwang ang piyestang ito, piyesta ni San Pedro at San Pablo. At sa katunayan, bukas din ay tinatawag nating araw ng Santo Papa. Ang ating Santo Papa, Pope Leo, dahil siya ang tagasunod katuwang ni San Pedro bilang namumuno sa simbahang Katolika. Ano po ba ang makukuha nating aral kay Pedro at kay Pablo? Ano ba yung mga pwede nating makuhang lesson sa kanilang buhay? Dahil Pedro at Pablo, parehong letter P, tatlong letter P din ang gusto kong pagnilaya natin sa gabing ito, sa kapistahan ni San Pedro at San Pablo. Ang unang letter P ay
partners. Sabihin nyo nga po, partners. Mag-partner sila sa pagmimisyon. Silang dalawa ay may natatanging misyon na ipalaganap at itayo ang simbahan ng ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa. Oo, pareho sila ng misyon, pero magkaiba ang style ni Saint Peter at ni Saint Paul. Si San Pedro, si Saint Peter, nag-mission siya doon lang sa Roma. No? Siya ay nagtayo ng simbahan at doon ipinalaganap niya ang mabuting balita ng Panginoon, tinatag niya ang simbahang Katolika sa Roma. Si San Pablo, hindi siya sa Roma. No? Siya ay pumunta sa iba't ibang mga lugar. Pumunta siya sa mga lugar ng mga pagano, mga lugar ng mga hindi kilala si Kristo. At doon pinakilala niya ang mabuting balita ni Kristo. So, pareho silang nagmisyon, magkaiba yung style ng kanilang misyon. Dahil si Pedro, nag-focus lang siya sa Roma, ang tawag po doon ay missio ad intra. Sabihin nyo nga po, ad intra. Ibig sabihin ng ad intra, paloob. Si San Pablo, pumunta siya sa iba't ibang lugar, kaya ang misyon niya, ang tawag sa kanya misyon, ad extra. Sabihin nyo nga po, ad extra. O, palabas naman ng kanyang misyon, pumupunta siya sa iba't ibang mga lugar para ipahayag ang mabuting balita ng ating Panginoon. So sa makatuwid, silang dalawa, parehong may misyon, magkaibang style, pero iisa ang layunin, ang ipakilala ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Ano ang unang lesson na pwede nating makuha dito? Simple lang po, na minsan kailangan din natin ng mga tao na makakatuwang natin sa ating pagmimisyon. Halimbawa, kaming mga pare, hindi naman namin kaya lahat tuparin ang misyon na iniatang sa amin ng Panginoon. Dito sa parokya, halimbawa, kaya kailangan namin ng mga katuwang, kailangan ng mga laiko tulad ninyo, kailangan ng mga lingkod, iba't ibang mga ministry, para ang misyon ng Panginoon ay nagpapatuloy. Alam nyo, madalas kong sinasabi ito, lalong-lalo na sa mga members ng iba't ibang mandated organizations at ministries sa simbahan. Anong lagi kong sinasabi? Lagi rin pinapaalala sa amin itong mga pare. Walang indispensable sa ministry natin. Anong ibig sabihin nun? Lahat tayo napapalitan. Lahat tayo pwedeng mapalitan. Kaming mga pare, mapapalitan kami. Yung mga coordinator ninyo, mapapalitan sila. Iba't ibang mga layunin, iba't ibang mga gampanin, pero hindi natin pwedeng solohin. Kailangan meron tayong kasama. Kailangan meron tayong katuwang. Kaya kung ang isang tao, kapit na kapit sa kanyang kapangyarihan, na para bang gusto niya, solohin na lang ang lahat, aba, sigurado ko yung taong yan, mapapagod yan, dahil makasarili ang taong yan. Kailangan nating tanggapin sa ating buhay na may mga bagay na hindi natin pwede gawing mag-isa. May mga bagay sa ating buhay na kailangan natin ng kasama. Kailangan natin ng mga partner. Kailangan natin ng mga tao na tutulong sa atin para ang misyon ng Panginoon ay magpatuloy. Amen? Sino ba ang mga partner ninyo sa misyon ng Panginoon? O may mga partner ba kayo? Opo, Father, partner in crime. Patay tayo dyan. Minsan kasi, imbis na mabuting partner, partner in crime. Uso ngayon yung mga riding in tandem. Partner sila. Yung isa, taga-motor, yung isa aangkas. Para yung taga-angkas, yun ang kukuha. Wow, partner nga. Pero sa kapulastugan. Si San Pedro at si San Pablo, partner sila sa pagmimisyon para ang misyon ng Panginoon ay magpatuloy. At tingnan nyo naman, hanggang ngayon, 2,000 years old na ang simbahan, eto pa din tayo,
bunga ng misyon ni San Pedro at San Pablo. Palakpakan natin ang dalawang apostol na ito. So, si Saint Peter, apostle to the apostle, the first apostle, and si Saint Paul, apostle to the Gentiles. Ikalawang salita, ikalawang letter P, si Saint Peter at si Saint Paul, ang mga pangalan nila ay palayaw. Sabihin nyo nga po, palayaw. Hindi nila totoong pangalan, yung Pedro at Pablo. At kung inyong pag-aaralan at babasahin ng Bible, di ba, si Pedro, ang kanyang pangalan ay ano? Hindi nyo alam, ha? Anong totoong pangalan ni Pedro? Simon. Di ba? Simon, anak ni Jonas. Yun ang kanyang unang pangalan. Pero, tinawag siyang Pedro ni Jesus. Di ba? Sabi ni Jesus, simula ngayon, ikaw ay tatawaging Pedro. Ibig sabihin ng Pedro ay bato. At sa pamamagitan ng batong ito, itatatag ko ang aking simbahan. Si Pablo, hindi niya totoong pangalan ay Pablo. Ang totoong pangalan niya ay Saulo. Sabihin niyo nga po, Saulo. Or S-A-U-L-O. O sa English, Saul. S-A-U-L. At si Saul ay isang pagano. Hindi siya naniniwala sa Diyos, pero dahil meron siyang may mga taong nakilala, pinakilala sa kanya si Hesukristo, nagpabinyag siya. At nung siya'y bininyagan, naiba yung pangalan niya, naging Pablo. So simula sa pagiging Saulo, naging Pablo. Mula sa pagiging Simon, naging Pedro. Alam niyo po, kapag pag-aaralan niyo ang Bible, ang pagpapalit ng pangalan ay may malalim na kahulugan. At ano po ang kahulugan ng pagpapalit ng pangalan? Ang pagpapalit ng pangalan sa Biblia ay hindi lang pagpapalit basta ng pangalan. Ito'y pagpapalit ng buong pagkatao. Ibig sabihin, iniiwan mo na yung dati mong pagkatao at yumayakap ka sa bagong pagkatao. You leave your former self and you enter into a new identity. So changing the name means regaining a new identity. So mula sa pagiging Simon, ibig sabihin mangingisda lang siya ng isda. Sabi ni Jesus, ikaw ay magiging Pedro at magiging mangingisda ka ng tao. Hindi na isda ang huhulihin mo sa iyong lambat, kundi mga tao na papunta sa akin. Si Saulo, mula sa pagiging pagano, mamamatay tao, masamang ugali, bigla siyang bininyagan. At natanggap niya si Kristo, kaya siya'y pinangalan ng Pablo. So hindi lang yung pangalan nila ang nagpalit, yung buong pagkatao nila. Peter and Paul were able to experience conversion in their lives. Alam niyo ba, si Saulo, bago siya maging Pablo, nakapatay siya. At ang una niyang pinatay, ang pinakaunang martir ng simbahan, si Esteban. Sino nagpapatay kay Esteban? Si Saulo. Mamamatay tao siya kasi nga galit siya sa Kristiyano. Pero dahil sa siya ay nabulag ng 3 araw, at habang siya'y bulag, nakarinig siya ng tinig at sinabi sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Tinanong niya kung sino yung tinig, sumagot yung tinig at sinabi, si Hesukristo ito, bakit mo ko inuusig? At pagkatapos ng 3 araw, muling nakakita si Saulo, nagbago na ang kanyang buhay at naging Pablo na siya. So, hindi pala mahalaga sa Diyos yung nakaraan natin. Ang mahalaga sa Kanya, nagpupursige tayong maging mabuting tao. Amen? My dear brothers and sisters, hindi mahalaga sa Diyos ang nakaraan ninyo. Hindi niya titingnan yan. Ang titingnan niya kung tayo ay nagpupursige na maging mabuting tao. Kung pinapalalim natin ang ating pananampalataya. Amen?
Ano ang mga palayaw ninyo? O sige, sa lingwahe ng mga Gen Z, ano ang mga username ninyo? Minsan nagtatago tayo sa mga kakaibang username. Gagawa ng dump account para hindi makilala na siya pala yung naroroon sa profile na yon. Hindi makarelate yung mga may edad, no? Sorry yung mga bata, alam niyo yung pinasasabi ko, di ba? Magpapanggap, gagawa ng ganitong pangalan, papakitang ganito siya, pero hindi pala totoo. Nagpapanggap lang siya. Anong username mo? Anong palayaw mo? Yang pangalan mo, kakabit niyan ang misyon na binigay sa iyo ng Panginoon. Ako, may palayaw din ako eh. Tanungin niyo ako ano? Ayaw niyo? Tanungin niyo ako ano? Palayaw ko ay Nico. Nico. N-I-C-K-O. Ang layo, no? Kasi po ang pangalan ko ay Paul Niklos. Niklos. Paul Niklos. N-I-C-K-L-A-U-S. Niklos. No? Parang si Jack Nicklaus, yung magaling mag-golf. No? Niklos. Alam nyo, nung bata ako, pag naririnig ng mga classmate ko yung pangalang Niklos, inaasab nila ako, Niklos, Santa Claus, Santa Claus. Ganyan. Nasasaktan ako. Kasi mukha naman talaga akong Santa Claus. Pero tinanong ko minsan yung nanay ko, sabi ko, bakit pa kasi Niklos ang pinangalan niyo sa akin? Pwede namang Gerald Anderson. Bakit Niklos? Sabi ng nanay ko, Nicolas kasi yan. Pangalan ng tatay mo. Yung tatay mo, gusto niya ipangalan sa'yo, Nicolas din. Ang pangit naman kasi yung ate mo, Anne Catherine. Yung kuya mo, Joseph Edwin. Tapos yung bunso nila, Nicolas Jr. Pangit naman. Kaya sabi ng nanay ko, pinaganda namin, ginawa namin Paul Niklos. Wow! Yun pala ang kwento. At simula noon, nalaman ko na yun, Niklos pala ay pangalan ng tatay ko. Nung namatay yung tatay ko, simula noon, naging proud na ako. Niklos ang pangalan ko. Pinangalan ako sa tatay ko. Si Boy Ching Wu. Ako, anak lang ni Boy Ching Wu. Kilala niyo ba si Boy Ching Wu? Yun ang palayaw ng tatay ko. Pinangalan namin sa restaurant namin, Boy Ching Wu Restaurant. Kumain naman kayo. Parang awa nyo na. Para kumita naman kami. Sa tatay ko po yun. Pero dahil wala na yung tatay ko, minana ng kapatid ko at kami na ngayon ang nagpapatuloy nung misyon ng tatay ko. So nakikita ninyo mga kapatid, hindi lang pangalan ang nag-iiba. Pinagpapatuloy natin, nagbabago din ang ating ginagampanan sa ating mga buhay. Amen? At bilang mga Kristiyano, iisa lang ang pangalan natin, Kristiyano. We are followers of Jesus. We only have one name. We are Christians. And our mission is to bring Christ to the world. That is my prayer for each and every one of you, parishioners of Mary Help of Christians Parish. We are called to sanctify the world, to Christify the world, to bring Christ to every corner of this parish, to every corner of the 10 barangays of this parish. Dalhin natin si Kristo sa bawat lugar na pupuntahan natin. Simula sa parokyang ito, papunta sa ating mga sariling tahanan. Yan ang misyon natin bilang isang Kristiyano. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ikatlo at huling letter P, si Pedro at Pablo, hindi naman sila mga perpektong tao. Mga pasaway din sila. Sabihin nyo nga po, pasaway. Pasaway sila. Iba rin ang ugali nitong mga to. May attitude problem din. Si Pedro, di ba ang yabang-yabang niya? Nung nakita niyang si Jesus ay naglalakad sa tubig, sabi pa niya, sige nga, kung ikaw talaga yan, palakarin mo ako sa tubig. Nakalakad siya, di ba? Pero habang naglalakad siya, natakot siya, kaya lumubog siya. O di wala, yabang mo kasi. Di ba siya rin yung nagsabi kay Lord,
Lord, hindi kita iiwan, pex man, mamatay man. Pero anong nangyari? Nung nagkaka-leche-leche na, nung si Jesus ay pinahihirapan na sa krus, nung siya ay malapit ng ipako sa krus, nasan siya? Di ba nagtago siya? At ang masaklap pa nun, may mga nakakilala sa kanya habang nagtatago siya at sabi sa kanya, di ba ikaw yung follower ni Jesus? Anong ginawa niya? Dininay niya. Hindi lang isang beses, 3 beses niyang dininay. At naalala niyo, pagka-deny niya ng 3 beses, anong nangyari? Tumilao kang manok. Kukruku. Kaya pag nakikita niyo si San Pedro, laging may manok sa tabi niya, manok ni San Pedro. Paalala na siya'y tao lang, na siya'y mahina, na siya'y may kahinaan. Ganito ang ugali ni Pedro. Si San Pablo, sinabi ko na sa inyo, mamamatay tao, masama ang ugali. Pero bakit sila tinawag? Dahil alam ng Diyos, pwede silang magbago. Pwede silang magbago. At kung paanong pwedeng magbago si Pedro at si Pablo, tayong lahat pwede ring magbago. Amen. Parang ayaw ninyo, amen. Magbabago pa yan. Yung anak mong pasaway, magbabago pa yan. Yung asawa mo, magbabago pa yan. Pagdasal mo. At kung hindi man siya magbago, baka sa'yo may magbago. Baka mawala na ang galit mo. Baka mawala na ang inis mo. Baka humaba ang pasensya mo. Baka lumawak ang pag-uunawa mo. My dear brothers and sisters, it is never too late. Pwede pang magbago. At yan ang panawagan ni San Pedro at San Pablo sa atin. Sa katunayan, inaamin nila Inaamin nila. Yun ang maganda sa kanila. Inamin nila na hindi sila karapat-dapat. Mababasa nyo yun Sa Luke chapter 5 verse 8. Di ba sabi ni Saint Peter kay Jesus, "Depart from me, Lord, I am a sinner." Don't you think that's a very beautiful prayer? Depart from me, Lord, I am a sinner. Nung nakita niya, teka, itong Jesus na sinusundan ko, Diyos, anak ng Diyos to, nakakagawa ng mga milagro. Nung na-realize niya na yung sinusundan niya ay anak ng Diyos, anong sabi niya? Lord, layuan mo na ako. Makasalanan ako, parang hindi ako karapat-dapat sa iyo. Si Saint Paul, first letter of Saint Paul to the Corinthians, chapter 15, verse 9. Anong sabi niya? I am the least among the apostles. I am not worthy to be called an apostle of the Lord because I persecuted the church of God. Hindi ako karapat-dapat tawaging apostol dahil ang dami kong pinatay, ang dami kong ginawa na masama. Pero ano nangyari? Siya pa rin ay kinalugdan ng Diyos at naging dakilang apostol ng mga hentil. Mga kapatid, minsan kailangan lang natin aminin na tayo'y mahina. Minsan kailangan nating sabihin na hindi tayo karapat-dapat. Kasi wala naman talagang karapat-dapat. Di ba yan ang dasal natin tuwing tayo'y mangungumunyon? Pag sinabi ng pare, ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Tapos sasabihin niya, mapapalad kayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Anong isasagot natin? Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Oy, tatama ko yun Magpatuloy sa iyo, hindi magpatuloy. Yung ibang commentator, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Hindi po. Magkaiba yung magpatuloy sa magpatuloy. Magpatuloy means to continue. Magpatuloy means to receive. Lord, I am not worthy to receive you, not to continue with you. So magpatuloy. Hindi ako karapat-dapat. I am not worthy. Pero magsalita ka lang at gagaling na ako. Saan galing yon? That is a prayer of a Roman centurion in the Gospel of Saint Luke. May isang Romanong sundalo na nagkasakit yung anak niya. At nung nabalitaan niyang si Jesus ay nagpapagaling ng may sakit,
nilapitan niya si Jesus at sabi niya, Jesus, pwede bang pagalingin mo yung anak ko? Sabi ni Jesus, sige, pupunta ako sa bahay mo. At ang sinagot niya, Panginoon, hindi ako karapat-dapat patuloyin ka sa bahay ko, pero magsalita ka lang at gagaling ang anak ko. Yan ang pananampalataya natin. Hindi man tayo karapat-dapat, tayo ay patuloy na binibiyayaan ng Panginoon. Amen. Mga kapatid, magbago na tayo. Sabi mo sa katabi mo, magbago ka. Nakasan mo, magbago ka na. Sa ikabubuti, no? Yan. Minsan kasi yung iba nagbabago, mas lalong sumasama eh. Pangit naman yung masama na, mas lalo pang sumasama. Demonyo na tawag doon. No? Magbabago tayo dahil may pag-asa pa tayong lahat. Amen. Sabi nga ng paboritong kanta ko ng parokya ni Edgar. Kilala niyo ba yung parokya ni Edgar? Millennial kasi ako eh. No? May mga millennial ba dito? Wala. Centennial, madami. No? No. Di ba sabi nung, may kanta yung parokya ni Edgar, ang pamagat ay para sa'yo. Tungkol ito sa lalaki na may nililigawan siya, parang sasabihin niya, para sa'yo magbabago na ako. Sabi niya doon sa kanta, ano ba yung lyrics nito? Sabi niya, lumayo ka na sa akin, wag mo akong kausapin, parang awa mo na, wag kang magpapaakit sa akin, ayoko lang masaktan ka, malakas akong mambola, hindi ako santo, pero para sa'yo, ako'y magbabago kahit mahirap. Kakayanin ko dahil para sa'yo, handa akong magpakatino, laging isipin, lahat ay gagawin, basta para sa'yo. Laba kayo mga kamay dyan. Tulad ni San Pedro at ni San Pablo, Lord, para sa'yo, magbabago ako. Amen. God bless you all. Magsitayo po tayo. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya'y lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang paririto at huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magbuli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng may pananampalatayang katulad ni na San Pedro at San Pablo, pananampalatayang katulad ng mangingisda kung kanino itinatag ang simbahan, at ang pananampalataya ng guro ng napakaraming bansa. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, ang kahalili ni San Pedro, naway hawakan ang mga susi ng kaharian ng may karunungan at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga, naway magkaroon ng sigasig ni San Pablo sa paghahatid ng mabuting balita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pananampalataya
Naway mahalin natin at maging handang magbahagi nito sa iba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa dahil sa kanilang pananampalataya, naway makatagpo ng lakas sa dugong ibinuhos ng mga apostol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway gawing karapat-dapat sa korona ng kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Makapangyarihang Diyos at Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng pamayanang ito na natitipon ayon sa pananampalataya ng mga apostol at natutulungan ng kanilang pamamagitan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manatili pong nakatayo para sa pag-aalay. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Handa ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayoy nananalig, mamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong dinarangal sina Apostol San Pedro at San Pablo sa kanilang dakilang kapistahan, inihanda namin sa mga hapag ng iyong banal na dambana ang aming mga alay upang kaming nangangambang may malaking kakulangan ay pagmagandang looban mong suklian ng dakilang kapupunan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na palanagutan ng gili mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, irawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito, at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman na matapos sa ngapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito, ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na'y bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mysterium Fidei. Kristo ay gunitain, ay inihain, bilang pagkain ni nagsasaluhan Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Per ipsum et cum ipso et en ipso, estibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa banal na pakikinabang, dulutan mo ng lakas kaming lahat na iyong binigyang liwanag sa tinuro ng mga apostol sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Atin pong isasagawa ang lingguhang alay pagmamahal bilang tulong sa kasalukuyang pagpapasaayos ng Parish Convent. Maaari pong pumila at mag-alay. Ang ating alay pagmamahal noong nakaraan ay may halagang 15,742 pesos. Maraming salamat sa inyong mga tulong. Sa mga nais mag-donate, makipag-ugnayan sa opisina ng ating parokya o sa ating kura paroko. July 2, First Thursday, lingguhang debosyon sa ating Mary Help of Christians. Ang ating mga misa ay sa ganap na ika-6 ng umaga na may kalakip ng pagpapahid ng Santo Olyo para sa ating kalakasan at kagalingan. Dalhin natin ang panyo ni Maria. Meron din tayong misa sa ganap na ika-6 ng gabi. July 3, First Friday, ang ating mga misa ay sa ganap na ika-6 ng umaga at ika-6 ng gabi. Mayroon tayong banal na oras sa karangalan ng Sacred Heart sa ganap na ika-5 ng hapon. Para sa mga nagnanais na makatanggap ng sakramento ng kumpil, magkakaroon po tayo ng kumpilang pamparokya na gaganapin sa ika-8 ng Agosto. Mangyaring bumisita sa opisina ng ating parokya para sa ipapasang dokumento at iba pang detalye tungkol dito. Magkakaroon po tayo ng kasalang pamparokya na gaganapin sa kapistahan ng Mahal na Birhen na sa darating na September 8, 2026. Sa mga couple na tutugon sa paanyayang ito, mangyari po lamang na maagap makipag-ugnayan sa opisina ng ating parokya tungkol sa mga requirements at iba pang katanungan. Ang Ministeryo ng Katikista ng ating parokya ay nag-aanyaya sa mga nagnanais maging kasapi nito. Ang pagiging katikista ay isang banal na bukasyon, isang pagtugon sa utos ng Panginoon na ipalaganap ang mabuting balita. Para sa pagpapatala at karagdagang impormasyon, mangyaring magtungo lamang po sa opisina ng parokya o makipag-ugnayan sa mga katikista pagkatapos ng banal na misa. Maraming salamat po. Sa inyo pong punong tagapagdiwang, Reverend Father Paul Wu, sa inyo pong kura paroko na si Father Kennedy Neral, at sa inyo pong lahat, bayan ng Maypaho at parokyano ng Mary Help of Christian Parish, isang mapagpala at magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoon, ang ating Poong Jesus Nazareno. Ako po muli si Brother Joshua Rubio, ang kamarero o nangangalaga ng aming imahen ng Poong Jesus Nazareno na dumalaw po sa inyong parokya at nanatili po ng isang linggo. At buong puso po kaming nagpapasalamat sa inyo pong lahat at sa inyo pong kura paroko na tumugon po at pumayag po sa aming mga inihandang aktibidad mula po sa mga parish recollection at maging sa prosesyon po na ginanap po natin noong nakaraang Biyernes. At ngayon po, kukunin ko po ang oportunidad na ito
natawagin po si Father Paul Wu sa harapan upang tanggapin po ang aming munting handog para po sa inyong lahat at sa bayan po ng Maypao, Caloocan. At ngayon po ang huling araw ng pananatili ng aming imahen dito po sa inyong parokya. Gaganapin po natin ang rito ng pamamaalam pagkatapos po ng banal na misa. Daraan po sa gitna ang mahal na poon at manatili lang po tayo saglit. Kapag dumaan na po ang poon dito po sa inyong sa kinaupuan niyo po, ay maaari na po kayo sumunod sa likuran. At tatapusin po natin ang pagdiriwang na ito sa isang pahalik o pagpupugay sa labas po ng ating simbahan. Muli po, sa inyo pong lahat at sa kaparian po at naglilingkod dito sa simbahan na ito, maraming salamat po at pagpalain po kayong lahat ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Viva Poong Jesus Nazareno! Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Brother Abraham Sarceno, kasapi po ng Extraordinary Ministry of Holy Communion. Kami po ang kagapay ng ating pari na si Father Paul at si Father Ken sa pamamahagi ng banal na katawan ni Jesucristo tuwing may misa. Kami po ay nag-aanyaya sa lahat ng mga kalalakihang may edad 20 pataas. Sa mga nais po na tumugon sa panawag nito, maaari po kayo makipag-ugnayan sa aming mga lay minister pagkatapos po ng misa o magsadya sa ating opisina ng parokya. Maraming salamat po. Magsitayo po tayo. Sa ngalan din po ng ating Kura Paroko, Father Kennedy Neral, ay pinasasalamatan natin ang kamarero ng mahal na Poong Jesus Nazareno, si Brother Joshua Rubio. Palakpakan natin siya. Maraming salamat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay ng banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Panalangin ng pamamaalam, Panginoong Jesus Nazareno at ang aming ina ng hapis, tunay kami nagpapasalamat at pinarangalan ng iyong mapagmahal na presensya sa aming mababang loob na dambana na nagdulot ng mas malapit sa pamilya sa iyong dakilang kamahalan. Nihiling namin sa iyo, mahal na Panginoon, kasama ang iyong minamahal na ina para sa iyong patuloy na proteksyon at pagpapalaya ng aming pamilya mula sa lahat ng kasamaan at pinsala sa mundong ito. Ipadala sa amin ang iyong banal na anghel upang bantayan, protektahan at ipagtanggol ang lahat ng naninirahan dito. Nihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.